Ang kwento ng truck driver ay patunay na may mga lugar sa Pilipinas na hindi basta-basta dapat pinupuntahan lalo na kung gabi. Ang mga aswang kahit pa sa modernong panahon ay nananatili sa mga liblib na lugar, naghahanap ng mga biktima na napapagod at nanghihina. Kaya kung ikaw ay naglalakbay, maging maingat at huwag basta-basta magpapadala sa tukso ng isang karinderya na mukhang normal lang pero may lihim na itinatago. May isang truck driver na palaging naglalakbay mula Maynila papuntang Visayas. Sa bawat biyahe niya, madalas siyang humihinto sa mga madidilim at liblib na kainan o karinderya para kumain at magpahinga. Isang gabi sa isang madilim na kanto ng highway, nadaanan niya ang isang maliit na karinderya na tila laging puno ng mga tao. Pero may kakaibang pakiramdam siya sa lugar na iyon, parang malamig at may mabigat na hangin. Napansin niya na sa loob ng karinderya, may isang matandang babae na palaging naglalakad sa paligid pero hindi tulad ng mga normal na tao. Parang siya ang kumakain ng mga taong dadaan sa kainan dahil sa bawat pagdaan ng mga tao sa karinderya, may mga nawawala at nagiging misteryo kung saan sila napunta. Isang araw, nagdesisyon ang truck driver na kumain sa karinderya para magpahinga. Pero pagdating niya, naramdaman niya agad na may kakaiba. Bigla siyang nakaramdam ng matinding panghihina at parang nilalakad siya ng matandang babae na iyong palabas ng kainan. Pero bago pa man siya tuluyang mawala, may isang matandang lalaki na nakita ang nangyayari at sinigaw sa truck driver na tumakbo. Nakatakas ang truck driver pero may iniwang bakas ang aswang sa kanya. Nang makarating siya sa Maynila, nagkasakit siya ng matindi. Pero sa kabila ng kanyang sakit, unti-unti siyang gumaling. Tila ba may kapangyarihang lumalaban sa loob ng kanyang katawan. Pagdating niya sa Visayas, hindi na siya kasing lakas noon, pero buhay pa rin siya at nagpasya na iwasan na ang mga ganong karinderya. Marami pa siyang narinig na kwento mula sa ibang truck driver tungkol sa misteryosong karinderya na ito, ang lugar kung saan ang aswang ay kumakain ng mga dumaraan. Sa bawat paglalakbay sa mahahabang kalsada ng Pilipinas, maraming kwento ang nabubuo. Mga kwentong puno ng ligaya, lungkot, tagumpay at minsan, mga kwento ng takot. Isa sa mga pinakamatagal ng alamat na bumabalot sa ating mga liblib na bayan ay ang mga aswang. Nilalang na lihim na nagtatago, naghahanap ng biktima sa dilim. Ito ang kwento ni Juan, isang truck driver na palaging naglalakbay mula Maynila papuntang Visayas. Sa bawat biyahe niya, may mga lugar siyang nilalabasan para magpahinga at kumain ang mga karinderyang tila ordinaryo. Ngunit may itinatagong dilim. Isang gabi, napadpad si Juan sa isang karinderya na hindi niya makalimutan. Sa lugar na iyon, may isang matandang babae na hindi lang basta nagtitinda ng pagkain. Si Aling Rosa ay may lihim na nakakakilabot o isang aswang na naghahanap ng mga biktima sa mga naglalakbay na tulad ni Juan. Dito magsisimula ang paglalakbay ni Juan mula sa isang normal na truck driver hanggang sa pagkakaharap niya sa isang nilalang na magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Pagkatapos ng mahabang biyahe mula Maynila, pagod at gutom na gutom si Juan. Nang mapansin niya ang maliit na karinderya sa gilid ng kalsada, ilang sandali siyang nagdalawang isip dahil tila liblib at tahimik ang paligid. Ngunit wala na siyang ibang pagpipilian. Kailangan niyang magpahinga at ang oras ay halos gabi na. Pagpasok niya sa karinderya, napansin niya ang kakaibang katahimikan. Ang mga ilaw ay mahina at kakaunti lang ang mga tao doon. Ngunit sa isang sulok, may isang matandang babae, si Aling Rosa, na tahimik na nakaupo at nagmamasid sa mga dumarating. Mabilis na pinasa ni Aling Rosa ang pagkain kay Juan at sa bawat hawak niya sa plato, naramdaman niya ang kakaibang lamig. Habang kumakain si Juan, napansin niya na may mga linyang malalim sa mukha ni Aling Rosa. Ngunit ang mga mata niya ay tila naglilihim ng isang kakaibang dilim. Sa tuwing titingin si Juan sa kanya, para bang may lihim na sinasabi ang mga mata nito. Isang boses sa likod ng karinderya ang bumulong kay Juan. "Huwag kang matakot, Juan. Hindi ka nag-iisa dito." Napalingon si Juan at nakita ang isang matandang lalaki na tila alam ang lahat ng nangyayari. Ngunit bago pa siya makapagtanong, naramdaman ni Juan ang bigat sa dibdib at parang unti-unting nawawala ang kanyang lakas. Napansin din niya na may ilang mga nawawala sa mga taong dumaan sa karinderya sa mga nakaraang araw.
mga tsuper, biyahero at mga naglalakad lang sa gabi. Nagsimula nang magduda si Juan. Ano ba ang nilalang na ito na nagtatago sa likod ng matandang anyo ni Aling Rosa? At paano siya makakatakas sa gabing iyon? Hindi makalimutan ni Juan ang malamig na mga tingin ni Aling Rosa habang kumakain siya sa karinderya. Habang lumalalim ang gabi, unti-unti siyang nakaramdam ng pananakit ng ulo at panghihina ng katawan. Para bang sinisip-sip ng hangin ng paligid ang kanyang lakas. Pinilit niyang bumangon para umalis. Ngunit may mabigat na puwersa ang pumigil sa kanya. Sa isang iglap, napalingon siya at nakita si Aling Rosa na dahan-dahang nagbago ang anyo. Ang mga mata ng matanda ay naging naglalagablab, ang mga kuko ay lumaki at naging matutulis, at ang mukha ay nagtransform sa isang nilalang na hindi tao, isang aswang. Sa takot humakbang siya pabalik, ngunit nahirapan siyang kumilos. Narinig niya ang boses ng matandang lalaki na nakilala niya kanina. "Hindi mo kailangang matakot, Juan," sabi ng matandang lalaki. "Ako si Mang Lito. Matagal na akong naninirahan dito sa bayan. Alam ko ang nilalang na ito." Si Aling Rosa ay isang aswang na kumakain ng kalalakihan na nagdadaan sa kanyang teritoryo. Napagtanto ni Juan na kung hindi siya tatakas ngayon, siya na ang susunod na biktima. Lumabas si Juan ng karinderya na parang hindi makapaniwala sa nakita at naramdaman. Ngunit alam niyang kailangang makahanap siya ng paraan para iligtas ang sarili. Nang gabing iyon, naglakad siya sa tabing kalsada, naghahanap ng tulong, hanggang sa may isang matandang babae na lumapit sa kanya. "Ilang araw ka nang naghahanap ng sagot? Juan, ang aswang ay hindi basta-basta, mawawala kung hindi mo malalaman ang lihim ng kanilang kahinaan," wika ng matanda. "Kung gusto mong mabuhay, kailangan mong harapin si Aling Rosa sa liwanag ng buwan at dalhin ang isang antigong krus na gawa sa kahoy ng balete." Mabilis na umalis si Juan mula sa karinderya, nanginginig ang buong katawan. Ang malamig na simoy ng hangin sa gabi ay tila tumatagos sa kanyang buto, pero mas nangingibabaw ang takot sa nakita niya kay Aling Rosa. Habang naglalakad sa madilim na gilid ng highway, patuloy na sumasagi sa isip niya ang itsura ng matanda. Ang mahahabang kuko, nanlilisik na mata, at ang ngiting may halong gutom. Isinara niya ang kanyang jacket, pinilit na huwag magpanik. Wala siyang armas, wala siyang kakampi. Isang pagod na truck driver lang siya na gustong makauwi, pero alam niyang hindi na siya makakabalik sa karinderya. May mali, at sigurado siyang hindi lang siya ang nabiktima ng lugar na iyon. Bigla siyang nakarinig ng tunog sa likuran, yapak sa graba, mabagal pero mabigat. Sa gilid ng kanyang mata nakita niyang may sumusunod sa kanya. "Juan." Mahina ngunit malamig na tinig. "Hindi ka pa pwedeng umalis. Gutom pa ako." Hindi na siya lumingon. Sa halip, pinabilis niya ang lakad hanggang sa halos tumakbo na siya. Tinatahak niya ang madilim na highway na walang katao-tao. Ilang metro pa, nakita niya ang kanyang truck na nakaparada sa gilid ng kalsada. Bukas pa ang ilaw ng loob, parang ilaw ng pag-asa. Sumakay siya kaagad. Mabilis na sinusi ang makina. Click, click. Ayaw mag-start. "Putya!" Mura niya habang sinubukang muli. Nanginginig ang kamay niya sa kaba. Bumukas ang pintuan ng pasahero. Walang tao, ngunit may amoy. Amoy ng malansang dugo. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita sa side mirror ang refleksyon ni Aling Rosa sa labas. Nakatayo ito tila bang umingiti. Parang alam niyang hindi makakatakas si Juan. "Kung makakatakas ka ngayon, bulong nito, babalikan kita." Sa wakas umandar ang makina. Walang lingon-lingon, pinaharurot ni Juan ang truck sa dilim. Hindi siya tumigil sa pagmamaneho hanggat hindi niya naaabot ang unang toll gate sa susunod na bayan. Doon lang siya nakahinga ng maluwag. Ngunit kahit ligtas na, alam niyang may nakaukit na sa kanyang alaala. Hindi niya na makakalimutan ang mukha ni Aling Rosa. At ang karinderyang iyon, na tila patuloy pa ring nagbubukas para sa mga bagong biktima. 2 linggo matapos ang gabing yon, hindi pa rin makatulog ng maayos si Juan. Kahit nasa Maynila na siya at palaging nasa mataong lugar, paulit-ulit sa kanyang isipan ang mga pangyayari, lalo na tuwing hating gabi. Palaging naririnig niya sa kanyang isipan ang bulong ni Aling Rosa. "Babalikan kita,
Hindi na siya bumalik sa karinderyang iyon, pero tuwing may maririnig siyang balita ng nawawalang driver sa may bandang Quezon, gumuguhit ang lamig sa kanyang likod. Nagdesisyon siyang magsalita, hindi para sa sarili niya kundi para sa iba pa. Pinuntahan niya ang terminal sa Pasay, kung saan nagpapalitan ng ruta ang mga kapwa niya truck driver. Doon niya sinimulang ibahagi ang kwento niya habang nagkakape. Ayoko lang na may sumunod pa sa akin, sabi niya sa kanila. May karinderya sa gilid ng kalsada. Bago dumating sa kabundukan ng Atimunan, huwag kayong titigil doon. Tahimik ang grupo. Nagkatinginan ng ilan, nagsimulang magbulungan. Ano na naman yan, Juan? Nakain ka lang siguro ng panis na adobo. Biro ng isa, sabay tawa. Pero may isang driver na hindi natawa, si Mang Rado. Isang veteranong truck driver na halos 3 dekada nang bumabiyahe. May narinig na akong ganyang kwento noon pa, bulong nito. Pero lahat ng nagsalita kalaunan biglang nawawala o nababaliw. Napatingin si Juan sa kanya. Totoo talaga yon, Mang Rado. Alam ko, tugon ng matanda. Kasi noong 1998, nawalan ako ng kasamang driver. Ang huling nakita sa kanya, nasa karinderyang iyon. Hanggang ngayon di na siya natagpuan. Tahimik na bumagsak ang katahimikan sa mesa. Sa mga sumunod na araw, nag-ikot si Juan sa mga terminal at checkpoint nagbabala. Pero tulad ng inaasahan, marami pa rin ang hindi naniwala. Hanggang isang araw habang nagpapahinga siya sa loob ng kanyang truck, may kumatok sa bintana niya. Isang traffic enforcer, may daladalang larawan. Sir, kayo po ba si Juan de la Cruz? Tumango siya. May iniabot ang enforcer na litrato ng isang lalaki. Duguan, halatang pinahirapan, at tila pinunit-punit ang katawan. Nakita po yan sa may bangin sa tabi ng highway. Isa raw siyang truck driver. At sa investigasyon huling hinto niya, sa isang karinderyang inilarawan mo, napalunok si Juan. May humabol pa, pero hindi na siya umabot. Gabi, basa ng ulan ng kalsada, at ang mga ilaw ng truck ni Juan ay bumabaybay sa madilim at makipot na highway sa Quezon. Sa loob ng kanyang dibdib, naroon pa rin ang kaba, pero kasabay nito ang determinasyon. 2 linggo mula nang makita niya ang litrato ng truck driver na pinatay. Isang mukha na di niya kilala. Pero hindi nawala sa isip niya ang isang bagay. Kung nanahimik ako baka may masunod pa. Kaya eto siya ngayon, bumabalik sa lugar kung saan siya halos hindi na nakaalis ng buhay. Nagbaba siya ng takbo, malapit na siya sa mismong spot, sa gilid ng kalsada. Halos natabunan na ng damo at mga sanga ang dating karinderya. Wala nang bukas na ilaw, wala nang palatandaan, parang abandonado. Pero alam ni Juan, hindi yun ordinaryong pagkakabayaan. Huminto siya sa tapat ng dating karinderya. Binuksan niya ang flashlight at dahan-dahang lumapit. Ang sahig ay may mga tuyong bakas ng dugo. Sa gilid ng pinto may lumang name plate. Karinderya ni Aling Rosa. Binura ito ng panahon pero naroon pa rin. Pumasok siya. Mabaho, mabigat ang hangin, parang naagnas. Bigla siyang may narinig. Isang mahina paus na tinig mula sa likod ng kusina. Bumalik ka nga pala. Natigilan si Juan. Dahan-dahan siyang umatras. Pero bago pa siya makalabas, bumukas ang likurang pinto. At lumabas ang isang nilalang. Hindi ganap na tao, hindi ganap na hayop. Puting mata. Punit-punit na duster. Mahahabang kuko na tila ginamit sa pagkaladkad ng mga biktima. Si Aling Rosa. Akala mo ba? Makakatakas ka ng tuluyan, bulong nito habang unti-unting lumalapit. Ang bawat bumalik, hindi na nakakaalis, pero hindi na tulad dati si Juan. Hindi dahil naging bayani siya, kundi dahil natuto na siyang huwag, magpatumpik-tumpik. Mabilis siyang tumalikod, sinipa ang mesa, at dali-daling lumabas ng karinderya. Sumakay sa truck, pinaharurot palayo. Mula sa side mirror nakita niyang tumayo si Aling Rosa sa gitna ng kalsada. Nanlilisik ang mata. Isang huni ng galit ang narinig. Niya na tila hindi mula sa tao, parang iyak ng hayop na sugatan. Pagbalik niya sa bayan hindi na siya nagsalita. Pero kinabukasan, nagulat ang buong komunidad ng truck drivers. Nasunog ang karinderya. Walang nakakita kung paano ito nangyari. Walang ni isang tao ang umamin. At ang mga lokal hindi na muling tinahak ang parte ng kalsadang iyon tuwing gabi. Makalipas ang sunog sa karinderya, lumipas ang ilang linggo na tahimik ang lahat. Walang bagong insidente, walang nawawalang truck driver,
At ang mga checkpoint sa kahabaan ng highway ay tila mas mahigpit na. Akala ng marami tapos na ang lahat. Pero si Juan, hindi makatulog. Gabi-gabi siyang dinadalaw ng panaginip. Isang malalim, malamig at paulit-ulit na bangungot. Nasa isang madilim na karinderya siya at sa bawat ulit ng panaginip, palapit ng palapit sa kanya si Aling Rosa. Pero ang kakaiba, bawat panaginip, nag-iiba ang lokasyon ng karinderya. Minsan nasa gilid ng ilog, minsan nasa panan ng bundok, minsan nasa ilalim ng tulay. At sa kanyang huling panaginip, may nakita siyang hindi niya maintindihan, isang patak na nakatayo sa likod ng karinderya. Hawak ang itim na kandila at ngumingiti habang nilalapitan siya ni Aling Rosa. Pagkagising niya, basang-basa ng pawis ang kanyang katawan at sa gilid ng kanyang kama may marka ng putik na yapak. Hindi siya naglalakad habang natutulog. Ibig sabihin buhat may pumasok. Kinabukasan, nagtungo si Juan sa gasolinahan sa Lucena. Isang pamilyar na hintuan para sa mga kapwa truck driver. Doon may lumapit sa kanya na batang lalaki na may dalang plastik ng kakanin. Payat, tahimik at may kakaibang tingin. Kuya, gusto mo ng suman? Tanong nito halos pabulong. Umiling si Juan. Pero nanindig ang balahibo niya. Ang boses ng bata, pamilyar, parang boses ng batang nasa panaginip niya. Alam ko kung nasaan ang bagong karinderya, bulong pa ng bata. Mas malapit na ngayon. Hindi mo pa ba naririnig sila sa gabi? Biglang nawala ang bata matapos yun. Parang bula. Wala man lang bakas kung saan dumaan. Sa sumunod na biyahe ni Juan, napilitan siyang dumaan sa isang bagong kalsadang binuksan, isang shortcut sa papuntang Bicol. Ayon sa kapwa truck driver, bago pa man siya makatawid sa boundary, biglang bumigat ang ulan. Kumidlat. Napilitan siyang tumigil sa tabing daan para sumilong. At doon niya nakita, isang bagong tayong karinderya. Maliit, simple. May harapang karatula. Akin na ni Rosa. Nanlambot ang tuhod ni Juan. Lumapit siya. May 3 truck na nakaparada. May mga driver sa loob, kumakain, at sa loob ng karinderya mula sa maliit na butas ng kusina, nakita niyang may matang nakasilip, puti walang itim. Si Aling Rosa. Buhay. Hindi na napakali si Juan. Alam niyang hindi naligtas kahit saan, lalo na't alam niyang hindi lang basta-basta, sinadyang itayo ang bagong karinderyang, yun sa mismong kalsadang dinadaanan ngayon ng halos lahat ng southbound truck drivers. Pagbalik niya sa Maynila, agad siyang nagtanong-tanong sa mga kapwa driver. May nadaanan ba kayong karinderyang bago? Sa bagong daan papuntang Bicol? O Juan, sagot ng isang driver. Masarap ang ulam doon. Sobrang lambot ng karne. Parang luto ng nanay ko nung bata pa ako. Napatingin si Juan. Tumindig ang balahibo niya. Sobrang lambot ng karne. Parehong-pareho ng sinabi niya noon bago siya muntik nang hindi makalabas. Bumalik ka na ba doon? Tanong niya. Hindi na, sagot ng driver. May isa kaming kasamahan si Dado nag-dine-in doon tapos hindi na bumalik sa biyahe. Akala namin umabsent, pero ilang araw na, hindi pa rin nakokontak. Kinabukasan pinilit ni Juan na dumaan muli sa kalsadang yon. Hating gabi walang katao-tao. Malayo pa lang. Tanaw na ang liwanag mula sa karinderya. Nakabukas. May usok na lumalabas sa maliit na chimenea sa likod. Pero napansin ni Juan ang kakaiba. Wala nang karatula. Hindi na nakasulat ang kainan ni Rosa. Bagkus, may nakasabit lang na palaspas sa harap at may maliit na kampanilya na tumutunog sa bawat paghihip ng hangin. Pumarada si Juan sa di kalayuan. Nagtago sa dilim. Pinatay ang makina. Sa side mirror, pinanood niya kung may lalabas o papasok. Ilang minuto siyang naghintay, hanggang sa may marinig siyang tunog, tila humahagikik na tumatawa. Tumingin siya sa harap. Walang tao, pero sa loob ng karinderya, may gumagalaw. At doon niya nakita, may isang babaeng nakaduster, nakatalikod, nagtatadtad ng kung anong malalaki at mapulang piraso sa lamesa ng kusina. Hinila ni Juan ang zoom ng cellphone niya, kinuna ng video sa dilim. Pagkatapos ng ilang segundo, tumigil sa paghiwa ang babae. Dahan-dahan itong lumingon. At diretso tumingin sa kamera ni Juan.
Parang alam nito na nanonood siya mula sa dilim. Nagulat si Juan at dali-daling pinaandar ang truck. Sa pagmamadali muntik na siyang masubsob sa kanal. Pero nakalayo siya. Habang binabaybay niya ang highway, hindi niya mapigilang muling tignan ang video sa cellphone. Pero pagkabukas niya ng gallery, wala ang video. Wala ring bagong file, pero merong bagong picture. Larawan niya habang natutulog sa loob ng truck. Pagkatapos ng insidenteng yun sa bagong karinderya, hindi na mapakali si Juan. Sa tuwing pipikit siya para matulog sa truck, pakiramdam niya may dumadaan sa gilid. Hindi na siya basta naglalapag ng katawan sa upuan para magpahinga. Laging may hawak na buntot ng walis sa tabi, itak-atasin sa bulsa. Turo ng matatanda, kung hindi ka makalaban maghanda ka man lang. Dumaan ang mga araw. Isang gabi habang nasa biyahe siya papuntang Samar, nag-text ang kaibigan niyang si Nanding, kapwa truck driver na matagal niya ng kasabayan sa ruta. Nanding, pre, nadaanan ko na yung karinderya. Masarap nga pagkain, kumain ako ng kaldereta, pero parang masakit yan ko ngayon. Nabigla si Juan, agad siyang tumawag. Walang sagot, sinundan niya ng voice message. Juan, Nanding, huwag ka na bumalik doon. May masama dyan. Kung kaya mong isuka yung kinain mo, gawin mo. Wala akong oras magpaliwanag pero wag mo na ulitin, pre. Wag ka nang dadaan dyan ulit. Ilang minuto ang lumipas bago may sagot. Isang larawan lang ang natanggap niya. Si Nanding nakaupo sa loob ng truck. Nakapikit, may dugo sa gilid ng bibig. Kinabukasan kinumpirma ng mga kasamahan nila sa biyahe. Nakita raw ang truck ni Nanding sa gilid ng kalsada. Bukas ang pinto, naka-idling ang makina, pero wala siya. Sa loob ng truck may plastic container ng kaldereta. At sa ilalim nito, isang ngipin ng tao ang nakita. Muling bumalik sa isipan ni Juan ang huling eksena sa karinderya. Si Aling Rosa, nakatingin diretso sa kanya sa kamera, ang halakhak sa dilim, at ang pagkakapareho ng lasa ng mga ulam. Laging malambot, laging masarap. Totoo ang sabi ng mga matatanda, kapag ang karne ay sobrang lambot at di mo mawari ang pinagkunan, may dahilan kung bakit. Gabi na naman. Habang nagmamaneho, biglang may naramdaman si Juan. May tumalon sa bubong ng truck niya. Mabilis, mabigat, parang hayop. Pinaharurot niya ang truck. Pero naramdaman niyang may gumagapang sa gilid ng salamin. Tumigil siya saglit sa isang madilim na bahagi ng daan. Pinuksan ang ilaw sa labas at tinutok ang flashlight. Wala zero. Paglingon niya sa salamin sa loob ng truck, nandoon na si Aling Rosa. Punit ang mukha, matutulis ang kuko. Ngumisi ito at bumulong. Ikaw ang patibong ko, Juan. Ikaw ang nagdadala ng bago kong pagkain. Ilang araw matapos ang pagkawala ni Nanding, hindi na matahimik si Juan. Hindi na siya makakain ng karne. Hindi na siya makatulog sa loob ng truck kung walang bukas na ilaw at asin sa mga bintana. Pero kahit anong iwas niya, parang sinusundan pa rin siya ng gutom ng aswang. Nagdesisyon siyang iwasan na ang rutang dinadaanan ng karinderya. Pero isang gabi habang nagpapahinga sa isang terminal sa Sorsogon, may dumating na truck, putik-putik. May mga gasgas sa gilid at preno agad pagparada. Galing sa Southern Route, bumaba ang driver. Pamilyar ang mukha, si Escaloyanger, isang matandang driver na kilala sa pagiging kwela. Pero sa gabing yon, parang ibang tao si Kaloy. Tahimik, maputla, nanginginig. Lumapit si Juan. Kaloy, galing ka ba sa kabilang daan? Yung may bagong karinderya? Tumango lang si Kaloy. Pero ang sagot niya parang wala sa sarili. Masarap yung afritada, parang luto ng nanay ko. Napatras si Juan. Parehong-pareho kay Nanding. Napansin niya rin ang plastic bag na dala ni Kaloy. May ulam sa loob, balot sa daon ng saging. Lumapit si Juan, binuksan siya naman at nanlaki ang mata niya. Sa loob ng plastic nakahalo sa afritada ang kindalawang kuko ng tao. Kaloy, nanginginig na tanong ni Juan, saan mo nakuha to? Doon, sa karinderya. Binigay sa akin. Libre raw kasi loyal customer ako, hehe. Pero hindi iyon ang kilalang Kaloy. Pagbalik ni Juan sa terminal para tawagin ang iba pang driver, pagbalik niya sa pinaghintuan, wala na si Kaloy. Wala rin ang truck.
Walang kahit anong bakas na may dumating na driver, pero may naiwan sa sahig, dahon ng saging, basang-basa sa dugo. Gabi-gabi mula noon may natatanggap si Juan na text mula sa unknown number. Bukas may bago na namang kakain. Huwag mong pigilan, Juan, isa ka sa amin. Mas masarap pag mainit pa. Sa sobrang takot hindi na niya alam kung anong totoo. Hanggang sa isang madaling araw, habang nakahinto siya sa isang gasolinahan, may lumapit sa kanya. Isang babaeng nakaputing duster. Walang saplot sa paa, may mahabang buhok. Hindi ito si Aling Rosa, pero may hawak itong mangkok at sa loob anulo ni Kaloy. Ngumiti ang babae. Masarap ang loyal, di ba? Tumakbo si Juan palayo sa babae. Sumakay siya agad sa truck, pinuhay ang makina at pinaharurot ang sasakyan. Hindi niya alam kung saan pupunta. Basta ang alam niya kailangan niyang lumayo. Sa lugar, sa tao, sa sarili niya. Pero habang binabaybay niya ang highway, naramdaman niyang may mabigat sa loob ng truck. Parang may sakay. Sinilip niya ang rear view mirror. Wala tiyo. Pero sa side mirror, may nakadungaw. Isang mukha. Puti ang mata. Bukas ang bibig na parang palaging gutom. At sa gilid ng bibig nito, may nakalawit na dila, mahaba, manipis at kulay abo. Juan! Bumalik ka. Tinapakan ni Juan ang gas. Tuloy-tuloy ang takbo kahit walang direksyon. Hanggang sa napadaan siya sa may isang maliit na barong-barong sa gilid ng bundok. May nakasabit na tansan sa alambre. Palatandaan na may matandang albularyo o magbubuniman sa lugar na yon. Wala siyang choice. Huminto siya. Lumabas ng truck, humihingal, nanginginig. Lumabas ang isang matandang lalaki na kuba. At may mga puting hibla ng buhok. Matanda. Alam ko na. Dumaan ka sa kainan ng gutom na hindi napupuno. Juan. Matanda. Tulungan mo ako, ayoko na. Hindi ko na alam kung anong totoo. Pinaupo siya ng matanda at binigyan ng mainit na salabat na may dahon ng bayabas. Matanda. Juan, hindi basta karinderya yon. Hindi basta aswang si Rosa. Siya ang tinatawag naming tagapasa. Gumagawa siya ng paraan para maipasa ang kasakiman sa iba sa paraang hindi mo namamalayan. Juan, anong ibig mong sabihin? Matanda. Tuwing kumakain ka doon, at tuwing dinadala mo ang iba doon, ay parte ka na ng proseso. Pinapakain ka hindi para patayin agad. Pinapakain ka para may pahinugin. Para pag dumating ang oras, ikaw na mismo ang hahanap ng karne. Ikaw na ang magluluto. Juan, hindi ako tulad nila, matanda. Subukan mong itapon lahat ng pagkain mo. Lahat ng tira, pati asin, pati bawang. Mag-isa ka ulit sa biyahe. Tingnan natin kung kakayanin mong hindi maghanap ng karne ng tao. Sa muling pag-alis ni Juan, dala niya ang babala at kaunting panlaban. Pero habang nagmamaneho siya, dumaan siya sa checkpoint ng pulis. Pinara siya. Police, boss, may report na may nawawalang pasahero. Daan niyo raw nakita. Pakicheck lang cargo niyo. Nang bumaba si Juan at pinuksan ang likod ng truck, namutla siya. May katawan doon. Walang ulo, walang isang braso, at wala siyang maalalang sumakay. Wala siyang inangkas. Wala siyang binuhat. Pero nandoon at sariwa pa. Nanginginig ang kamay ni Juan habang nakatitig sa bangkay sa likod ng kanyang truck. Hindi niya alam kung paano napunta ron ang katawan. Hindi niya maalala. Wala siyang kargang tao at sigurado siyang mag-isa lang siya buong biyahe. Police, alam mo bang wanted ngayon ang driver ng truck na to? Juan, hindi po ako yon. Hindi ko alam kung sino yan. Hindi ko yan pinasakay. Police, tatawagin namin ang mga investigador. Dito ka lang. Habang naglalakad papalayo ang mga pulis, biglang may umalulong sa malapit na gubat. Isang matinis na huni, hindi hayop, hindi tao. Parang tinig ng isang sanggol na umiiyak, pero may halong puwersa na parang gutom na ulol. Lumingon ang dalawang pulis. Napatingin si Juan sa likod ng truck. Wala na ang bangkay. Tumingin siya sa ilalim. Wala rin. Tumingala siya. Sa bubong ng truck, nandoon ang nilalang. Hubad, makinis ang balat. Mahaba ang leeg at galamay. Wala ang mukha, parang hinugot o sinira. Pero naroon ang amoy. Amoy ng ulam.
Amoy ng mantika, amoy ng dugo. Tumalon ito. Isa sa mga pulis ang tinamaan, kinagat sa leeg, sabay hinila papunta sa madilim na bahagi ng gubat. Ang isa nakatakbo, pero si Juan natihila. Parang kilala niya ang nilalang, parang may bahagi sa kanya na hindi natatakot, kundi naaakit. Parang gusto niyang lumapit, parang gusto niyang umupo tumikim. Biglang naramdaman niyang may nalasahan siya, caldereta, pero hindi siya kumain buong araw. Saan galing yon? Tumakbo si Juan pabalik sa truck. Binuhay ang makina. Umalis sa lugar, hindi na nilingon ang pulis. Hindi na tumawag ng saklolo. Basta lumayo! Habang umaandar, napansin niyang may bahid ng dugo ang kanyang mga kuko. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. May sugat. Hindi niya alam kung kailan nakuha. Bakit parang may nawawala sa alaala niya? Pagdating niya sa isang istasyon ng gasolina, lumapit ang kahera. Kahera! Sir, kanina ka pa po naming hinihintay. Kinuha niyo raw po yung takeout niyo. Pero naiwan niyo po yung sukli. Ito po, afritada ulit. Juan, anong takeout? Ngayon lang ako dumaan dito. Kahera. Hindi po, sir. Mga 30 minutes pa lang po. Nakapula po kayong t-shirt. Hawak niyo pa nga po yung pitaka ninyo. Nakaputi si Juan. Dahan-dahan siyang lumingon sa side mirror ng truck. Walang refleksyon. Napakapit siya sa manibela. Napasigaw. Ano ba talaga ako? Mula sa likuran ng truck may mahinang boses na sumagot. Isa ka na sa amin, Juan, hindi lang ikaw ang gutom. Pagkalipas ng ilang linggo, bumalik si Juan sa mga karinderya. Hindi dahil gusto niya, hindi dahil kailangan niya, kundi dahil parang may humihila sa kanya pabalik. Nakita niya ulit ang parehong kainan. Bukas maliwanag, masigla. May mga bagong driver na kumakain. May batang waitress na nag-aabot ng tubig. At si Amaling Rosa parang walang nangyari. Tumigil si Juan sa harap ng karinderya. Di siya bumaba ng truck. Tiningnan niya lang. Tahimik, parang ordinaryong lugar lang. Pero siya alam niya ang totoo. Pinindot niya ang horn 3 beses. Tumigil ang lahat sa loob. Lumingon si Aling Rosa. Ang ngumiti. Sa loob ng kanyang truck, dinukot ni Juan ang lumang litrato ng kanyang asawa at anak, parehong namatay ilang taon na ang nakalipas. Ang tanging dahilan ng kanyang paghahanap buhay. Ang dahilan kung bakit nagtiyaga siyang magmaneho kahit saan. Ang dahilan kung bakit siya naging madaling akitin ng kaginhawaan. Patawad, bulong niya. Sabay nilingon ang kudalang jerrycan ng diesel. Binuksan niya. Binuhos sa paligid ng karinderya. Isa-isang binuhusan ang pader, ang lupa, ang signage. May lumabas mula sa loob, isang lalaking driver. Anyansoitan ka, sir. Anong ginagawa mo dyan? May tao dito. Ngunit hindi sumagot si Juan. May sindi siyang posporo sa kamay. Aling Rosa. Juan, hindi mo to kailangan gawin. Hindi mo rin to matatapos. Isa ka na sa amin, di ba? Juan, hindi ako tulad ninyo. Hindi ako magugutom gaya ninyo. Sinindihan niya ang posporo. Ipinatong sa basang diesel sa pana ng karinderya. Ay, boom! Lumiyab ang lugar. Umalingaw-ngaw ang sigawan. Umusok ang paligid. At sa gitna ng apoy, isang anino ang nakita. Hindi tao, hindi hayop. Nagmumura. Umiyak. Gutom na gutom. Ilang araw ang lumipas, laman ng lokal na balita ang sunog. Isa raw lasing na lalaki ang nagsunog ng karinderya, na walang parang bula ang lalaking tinutukoy. Walang nahuli, walang bangkay. Pero sa bawat istasyon ng biyahe sa Visayas at Mindanao, sinasabi ng mga driver, may isa raw truck driver na tumigil na sa pagmamaneho. Hindi na muling nakita pero minsan, biglang sumusulpot, tahimik, nakatingin lang. Tila ba binabantayan ka habang kumakain? At kapag nilunok mo ang unang subo ng ulam, minsan may maririnig kang boses mula sa hangin. Huwag mo na ituloy. Alam ko ang lasa niyan. Alam ko kung anong niluto diyan. Ako si Juan. At wala nang mas masahol pa sa biyaheng hindi mo na mababalikan. Makalipas ang 2 linggo, mula sa huling insidenteng ikinagimbal ng buong sistema niya, nagpasya si Juan na balikan ang lugar. Hindi na siya makatulog, hindi makakain, at halos wala nang saysay sa kanya ang paghahatid ng kargamento
Parang may iniwan siyang parte ng sarili sa lugar na yumuwang at kailangan niyang hanapin, maintindihan, o harapin. Pagdaan niya sa kilometro 84, kung saan niya unang nakita ang karinderya ni Aling Rosa. Wala na roon ng kahit ano. Walang karinderya, walang tolda, walang bakas ng mantika, ng kalan, ng mesa, ng dugo, ni marka ng gulong, wala. Parang wala talagang nagkaroon ng buhay doon. Nakanganga si Juan sa pagkagulat at kalituhan. Naglakad siya pababa sa gilid ng kalsada, hinawi ang ilang damo. Puro putik, saw. Walang bakas ng taong nanirahan, walang tinapakan, walang anino ng nakaraan. May lumapit na tricycle, bumaba ang pasaherong lalaki. Isa ring truck driver na tila kilala si Juan. Boss Juan? Ikaw ba yan? Tumango si Juan pilit nang umiti. Hinahanap mo ba yung karinderya rito? Napatingin si Juan. Alam mo rin? Tumango ang lalaki. Sumandal sa tricycle sabay sabi. Oo pare, pero matagal na raw wala yun. Sabi ng matatanda, panandalian lang daw yun nagpapakita. Pag may gutom na gutom, o pag may kaluluwang handang kumain ng higit sa pagkain. Napatitig si Juan sa malayo. Anong hitsura nun para sa'yo? Tanong niya. Ngumiti ng payak ang kapwa driver. May tikanan like here. Itim ang tolda, mababang bubong. Bukas lang yung isang bintana, may amoy ng pritong bawang at sabaw. Para kang uuwi sa isang lugar na di mo alam kung kailan mo iniwan. Nanigas si Juan. Ganon na ganon. Pagkidi, tanong ng lalaki. Nakarating ka ba roon? Hindi sumagot si Juan. Tinitigan lang niya ang kawalan. Pagbalik niya sa truck may naiwan sa upuan ng pasahero. Isang plastic na lalagyan ng afritada o mo. Nakaselyo, mainit pa. Wala siyang maalalang bumili. Hindi niya binuksan. Hindi niya itinapon. Iniwan niya ito sa gilid ng kalsada. Saka siya muling umandar. Tahimik. Walang radyo. Walang musika. Walang kahit anong istorbo. Pagkalipas ng ilang buwan man wala nang nakakita kay Juan. Sabi ng ilang driver, huli raw siyang namataan sa isang checkpoint. Nakatigil, walang laman ang truck. Wala ring laman ang mga mata. Iba't ibang kwento ang kumalat. May nagsabing natagpuan siya sa isang abandonadong gasolinahan. May kinakain. May nagsabi ring naglakad na lang daw siya patimog. Parang may hinahanap na lugar. Pero may iisang bagay silang sinasabi. Saka mo lang makikita ang karinderyang iyon. Kapag ikaw mismo ang gutom, hindi sa tiyan kundi sa loob. At kapag nalasahan mo na ang luto nila, hinding-hindi ka na mabubusog sa kahit anong pagkain sa mundo. At mula noon kapag may bagong driver sa daan, palaging paalala ng mga veterano, pag may nakita kang karinderya na may itim na tolda at maliit lang ang bintana, huwag kang kakain doon. Baka di ka na muling makalabas. At diyan na po nagtatapos ang kwento ng isang truck driver na nakaranas ng isang bagay na hanggang ngayon ay hindi niya pa rin lubos, maisip kung panaginip lang ba o totoo. Pero ang marka na iniwan nito sa kanyang buhay ay hindi mabubura. At sa bawat pag-andar ng makina ng kanyang truck, lagi niyang baon ng takot at alaala ng karinderyang hindi niya kailanman malilimutan. Ang Perfect House Homeboy sa pakikinig sa kwento ni Juan at mula mismo sa kanya. Maraming salamat sa iyo, Sir Frey, sa pagbabahagi ng kwento ko at sa lahat ng nakikinig sana maging babala ito sa inyo. Hindi lahat ng pagkain sa daan ay para kainin. Minsan baka ikaw na pala ang handa para sa kanila. At salamat sa oras nyo. At sa YouTube channel mo, Sir Frey. Sana patuloy mong maibahagi ang mga kwentong tulad ng akin para kahit papano hindi kami tuluyang makalimutan.